Buti pa ang saging may puso. Hugot is real mga Marikoy. Hugot nga ito ng mga taong naka-encounter ng mga kapwa-taong parang di na nagtataglay nitong puso. Charis! Another sabaw serye naman tayo ngayon mga Marikoy. Dahil sa videong ito mga Marikoy ay magluluto tayo nitong alimusan. Kilala nyo ba ang isdang ito mga Marikoy? Ano ang tawag nito sa inyo? Pa-comment naman dyan. Sa lugar namin mga Marikoy ay alimusan ang tawag dito. Tama ka mga Marikoy. Ito ay mukhang hito dahil kalahi ito ng hito o catfish. Pero take note mga Marikoy hindi ito ang hito sa tabang. Ito ay isdang makukuha sa dagat. Kaya malasang malasa. Sana all. Mas masarap nga itong lutuin mga Marikoy kapag siya ay naburo na sa asin or yung nanuot na ang asin sa kanya. Ayan Marikoy, after naming mahiwa ay binuro namin ito ng ilang araw. Or inasin ba? Lagyan ito ng sapat na asin at pwede nang ilagay sa rep. Mangangailangan tayo dito mga Marikoy nitong binuro o inasin nating mga alimusan. Syempre, itong magpapakilig asim sa ating sabaw na mga kalamansi, itong mga pampalasang bawang sibuyas, makukulay at mga sariwang kamatis at siling haba at syempre pa itong ating ibibidang puso ng saging. Gaya kaya ito ng kanyang bunga na nagtataglay ng maraming sustansya? Alamin natin for today's video mga Marikoy. Unang ang benepisyo nito mga Marikoy ay itong puso ng saging ay mainam sa mga taong may high blood o matataas ang presyon. Dahil sa taglay nitong mayaman sa potassium na isang uri ng mineral na tumutulong sa pagkontrol sa presyon ng dugo at pag-iwas sa stroke. May tulong itong potassium sa pagpapaluwag ng ating ugat kaya nakakababa ng ating sodium o alat. Oo Marikoy, alat itong nagtitrigger sa pagkakaroon ng mataas na presyon. Mainam ito sa ating immune system dahil ito ay napakayaman sa vitamin C. Itong vitamin C na sikat na antioxidant na siyang lumalaban sa mga infeksyon at sakit na nagpapataas din ng produksyon nitong ating white blood cells. White blood cells na ating depensa laban sa mga mikrobyo. O diba, ang syala. At ito pa mga Marikoy, hindi lang ito sa white blood cells mainam din ito sa produksyon ng ating red blood cells. O diba doble cara? Ayon sa mga eksperto, itong puso ng saging ay may tulong sa pagpapagaling ng sakit na anemia. Ito ay isang kondisyon na kung saan kulang ang red blood cells o hemoglobin sa ating dugo na nagdudulot ng pagkapagod, panghihina at pamumutla. Ayan Marikoy, i-flex ko nga lang pala. Ito pang isang main ingredients na hindi pwedeng mawala. Itong importanteng siluya. Mahalaga nga itong siluya para sa pampabawas lansa. Ayan Marikoy, in-extract ko na rin pala dyan ang mga kalamansi. Mainam ito sa anemia dahil ito ay hitik sa iron, isang mineral na mahalaga para sa paggawa ng red blood cells na siya ring tumutulong sa pagdala ng oxygen sa mga selula ng ating katawan. Ayan Marikoy, optional pala ito mga Marikoy. Pwede nating prito-prituhin o i-medium fry itong ating bidang si alimusan at pwede namang hindi. Pero for today's luto serye Marikoy ay prinito nga namin itong bidang si alimusan. Hindi nga ito kailangan pritong-prito mga Marikoy. Prituhin lang natin ang magkabilang side. At kapag naprito na ang lahat ng isda, ay ano pang hinihintay? Tayo ay magsimula na. Sa mainit na kawali ay maglagay ng sapat na mantika. At syempre pa, uunahin natin itong luya. Luto-lutuin ito mga Marikoy hanggang mag-golden brown. At kapag ito'y golden brown na, ay isunod na itong bawang. Halu-haluin hanggang maging golden brown din. At syempre pa, kapag okay na, ay isunod na agad itong sisibuyas. Halu-haluin hanggang mag-translucent. At kapag ito'y translucent na, ilagay na natin itong mga kamatis. Lutuin nating mabuti itong kamatis mga Marikoy. Durug-durugin hanggang mag-translucent. Makakadagdag nga ito sa asim mga Marikoy. At kapag itong si kamatis ay lutong-luto, may iiwasan ang agad na pagkapanis ng niluto. Ready nga! At kapag translucent na itong kamatis, timplahan ito ng paminta, patis at konting pulang panda. Halu-haluin para magsama-sama ang lasa. At kapag ito'y timplado na, ay ilagay na natin itong hugas bigas para sa sabaw na malasa. Ayan Marikoy, pagpasensyahan nyo na kung marami akong nalagay na sabaw. Dahil nga kami ay matakaw sa sabaw. Ito'y ating takpan at hintayin kumulo. Alam nyo bang itong puso ng saging ay nagpapabuti sa ating mga kidneys? Dahil ito sa taglay niyang mataas sa
fiber. Dahil itong fiber ay naglilinis ng ating digestive system at nagtatanggal ng mga toxins sa ating katawan. Tulong sa pag-iwas sa mga constipation. Dahil nililinis nitong fiber ang ating katawan, nababawasan ang trabaho nitong ating mga kidneys, which is ang pag-filtered o paglinis sa ating dugo. Ayan Maricoy, kapag kumulo na itong ating sabaw, ito na ang time ng ating pagtitimpla. Tikman para malaman ang kulang. Timplahan natin itong patis, paminta at konting pulang panda. Hulihin mo nga itong lasa mga Maricoy. Kailangan balanse itong alat at asim. Maging ang linamnam na may tulong nitong pulang panda para sa umami o linamnam na hinahanap. Ajinomoto, kenemen. Ayan Maricoy, kapag huling-huli na ang lasa, ay ilagay na natin itong ating bida, itong puso ng saging. Halu-haluin at ating takpan at hintaying maluto. Itong puso ng saging ay mainam na source ng ating energy dahil ito ay nagtataglay ng carbohydrates, natural sugar at mga B vitamins. Ito nga ang carbohydrates, ang siyang pangunahing pinagkukuhanan ng fuel para sa mga aktibidad at proseso nitong ating katawan. Natural sugar na nagbibigay ng instant boost sa ating mood at mental alertness. Amazing! Ayan Maricoy, kapag itong puso ng saging ay luto na, ay ilagay na natin itong ating mga medium fry na isdang alimusan na siguradong magpapalasa dito sa ating sabaw. Nasa mahinang apoy na tayo dyan mga Maricoy. Mayaman sa mga B vitamins na tumutulong sa ating metabolism at sa functions nitong ating nervous system. Ayan Maricoy, kapag okay na, ay ilagay na natin itong siling haba. Atin ang patayin ng apoy at ilagay itong ating pampaasim na kalamansi. At kapag nalagay na, ay atin muna itong takpan at hayaan muna o ating i-rest for at least 3 minutes. Dahil kapag ito'y ating pinakuluan, itong kanyang natural asim ay mawawala. At kapag ito'y nakapag-rest na, halu-haluin lang ito mga Maricoy para itong lasa ay magsama-sama. At syala, ito ay luto na. O siya, sige na at ito'y luto na. Ugaliin nga natin kumain itong puso ng saging mga Maricoy. Dahil ito ay isa sa mga gulay na mataas ang nutritional value o napakasustansya. Pwedeng-pwede nga itong kaining hilaw o iniinsalada. Lagi nating tatandaan mga Maricoy, hindi lang dapat saging ang may puso, dapat tayo rin. Charis! Yun lamang po mga Maricoy. Sana po ay nakatulong. Please like and share. Papalaw na rin po. Salamat!